Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Dr. Richard and Erica Mata. Isinare lang nila ang Inquirer.net na post. Sabi dito, breaking! The Philippine peso sank to a fresh historic low of 59.735 per US dollar on March 13. Breaking last Monday's record of 59.50. Weakest PH peso value in history na itala ngayong araw. Konting ligas na lang. Maging senior citizen na ang Philippine peso thanks to our best president. Bagong Pilipinas Legacy! Senior citizen na ang Philippine peso. Well, initially, good news niyan sa mga OFWs. Sino pa? Yung mga kumikita ng dolyar. Good news din sa mga vloggers. Kasi ang kita ng mga vloggers, Meta man yan, YouTube man yan, TikTok, whatever platform, dollars eh. So initially, good news yan. But kabuuan, wala rin. Kasi habang tumataas ang value ng dollar, ay bumababa ang value ng peso, nagkakaroon ng inflation, nagmamahal ang bilihin. Kaya wala rin. Lugi tayong lahat pag humihina ang peso. So, ano ngayon ang mangyayari? O, bakit bumabagsak ang peso? Dito, nakalagay dito sa sinerch ko. The decline was driven by increased pressure from a strong dollar and sensitivity to oil shocks amid tensions in Middle East. Context, this was part of a broader trend of depreciation in early 2026 with analysts, ito na, mga economists, previously warning that the peso could reach to 60 pesos level due to factors including high import demands and investor concerns. Ano yung investor concern? Wala nang gustong magnegosyo sa bansa. Sino bang ganang magnegosyo sa bansang ito na except Davao City, of course. In every rule, there is always an exception. Davao City, no problem. Bakit? Good governance sila doon eh. Buong Pilipinas, ay wala na. Habang nandito yung administrasyon na yan, na ginagawa ang lahat para matabunan ng isyo ng maleta. Nakakatawa yung maleta, no? Nakakita ng opening o lusot. Ombudsman. Sabi niya, may nakita kaming picture na sinabit ng mga former Marines. Mayroong isang picture na panahon pa na Duterte, nag-deliver sila. O di, sige, what's the problem? Di imbestigahan nyo sino yung diniliberan. Di ba? Natuwa siya na panahon pa ni Duterte nagsimula. Yes, panahon pa. Kaya lang, the fact remains na kahit presidente ngayon diniliberan ng maleta according to the 8 Marines. Presidente noon panahon ni Duterte na deliveran pa. So kung sino yung na-deliveran, I think yung dating speaker, Lord Alan Velasco, yun ata, imbestigahan. Yun ang panawagan ng taong bayan, imbestigahan. Kasi habang hindi nyo inimbestigahan, hindi matapos-tapos yung issue, yung confidence ng mga mamumuhunan, local and foreign, hindi babalik. Kaya ito ang nangyayari, bumabagsak ang peso, bumabagsak ang Philippine Stock Exchange, bumabagsak ang ekonomiya. Mayroon akong narinig, sino bang nagsabi? Na baka daw ang economic growth natin for the first quarter of 2026 maging 2% na lang. Kasi third quarter last year, biglang bumaba from 5 point something percent, naging 4% na lang. Third quarter yan ha. Fourth quarter last year, naging 3% na lang. Ngayong first quarter, dahil sa mga pangyari, baka 2% o 1% na lang. Huwag lang naman mag-negative. Kawawa ang taong bayan. So ano ngayon? Sabi ni BP Sara, ang gaba dili magsara. Grabing record nitong administrasyong ito. Ang dami niyang number 1. Ano yung number 1? Pinaka worst airport sa Pilipinas. Pinaka dangerous country for tourists to visit, Pilipinas. Pinaka worst ang traffic, nasa Pilipinas.
Name it, top rice exporter in the world. Pilipinas, tinalo na natin ang China. Corruption index, ganon din. Nandun tayo sa top 3 tayo sa Southeast Asia. So, anong aasahan mo sa administrasyong ito na ang galing magsalita eh? Anong sabi niya? Ang pangarap nyo ay pangarap ko. Diba? Ang daming natuwa sa atin nung inaugurasyon niya. Tandang-tanda ko yan. Kaya lang magkaiba pala ang pangarap. Ang pangarap niya is magmalimaleta. Ang pangarap natin, simpleng buhay man lang sana. Kaya lang ito na ngayon. Niloloko tayo sa flood control at iba pang ano. So, sana, imbestigahan. Yan ang panawagan ng taong bayan. Imbestigahan ang Malita Delivery Scheme kahit nagsimula panahon ni Duterte. Huwag yung puros sinisiraan ng Marines. Mas marami kaming mga taong bayan na naniniwala sa kredibilidad ng Brave 18 Marines kaya hindi nyo yan talaga maisantabi. Hindi kami titigil. Senator Lacson, Senator Soto, ano ba ang ginagawa nyo? Salamat na lang at meron kaming isang makulit na Senator Marcoleta na palaging kailan natin i-schedule. Dapat i-schedule nyo na.